Ang karanasan na ito ay nangyari sa magjowang sina Ian at Mylene. Sila ay nasa kolehiyo pa nung nangyari ito. Lumabas sina Ian at Mylene para ipagdiwang ang kanilang first anniversary bilang magjowa. Unang linggo iyon ng Pebrero at minabuti na ng magjowa na sa saktong petsa ng kanilang anibersaryo na sa ika-5 ng Pebrero ipagdiwang ang espesyal na okasyon. Ito na rin ang kanilang selebrasyon para sa nalalapit na araw ng mga puso. Oo nga naman, mahirap makipagsabayan sa mga tao tuwing ika-14 ng Pebrero. At syempre, mas matipid. Salamat sa mga promo at naka-afford ng overnight stay ang magjowa sa isang 3-star hotel sa South. Hindi na sila lumuwas pa sa malayo dahil pareho din naman silang may pasok sa mga susunod na araw. Noong hapon na iyon ay nagpunta sina Ian at Mylene sa malapit na mall para manood muna ng sine. Kasunod nito ay nag-dinner sila sa isang restaurant na may konting kamahalan. Sorpresa ito ni Ian kay Mylene dahil minsan lang naman sila mag-anibersaryo. Sobrang saya ni Mylene sa mga pangyayari. Kung tutuusin ay hindi mahilig sa material na regalo ang dalawa. Sapat na sa kanila na sila ay nakalabas ng magkasama at maswerteng naka-avail ng promo. Pagkatapos ng kanilang romantic dinner ay nagpasya na sina Ian at Mylene na bumalik na sa hotel. Saglit na pumunta si Mylene sa reception area upang magtanong tungkol sa free coupon ng hotel na kanilang nakuha. Lumingon siya kay Ian na naghihintay sa lobby. Dito ay napansin na niya na tila aligaga ito at lingon ng lingon. Han, okay ka lang ba? Tanong ni Mylene nang malapitan na ito muli. Inulit pa ni Mylene ang tanong bago siya narinig nito. Ngumiti na lamang si Ian at sumagot, "Ay wala. Ano, tara na?" Tumango na lamang ang nag-aalalang si Mylene at tumungo na sila sa room 303. Nawala naman sa isip ni Mylene ang pag-aalala. Siyempre, masarap ang tulog ng magjowa, ngunit bandang 5:00 ng umaga ay naramdaman ni Mylene na bumangon si Ian. Naisip ni Mylene na baka sa CR ito pupunta. Pagkalipas ng 10 minuto ay napansin niya na walang tunog ng tubig mula sa gripo o shower. Tahimik ang paligid. Bumangon si Mylene at pumunta agad sa CR. Wala dun si Ian. Nag-alala si Mylene at tumungo palabas ng kwarto. Nang mapadikit siya sa pintuan, ay may narinig siyang nagsasalita sa labas. Boses ito ni Ian na tila may kausap. Sinubukan ni Mylene makinig, ngunit konti lamang ang naintindihan niyang mga salita. Tila narinig niya ang mga salitang alis at sunod. Dito ay
Naguluhan si Maylin sa kanyang iisipin. May ibang babae ba si Ian? Sino ba ang kausap nito? Ito ba ang dahilan kaya siya aligaga at lingon ng lingon nung nasa lobby sila? Napaupo si Maylin sa kama at nag-isip na lamang. Wala din siyang lakas ng loob na buksan ang pinto dahil natatakot siya na baka madismaya siya sa pwede niyang makita. Sa wakas ay bumukas ang pintuan at pumasok na din si Ian. Nagulat ito, nagising si Maylin na naglakas loob na magtanong kung sino ang kausap ng kanyang jowa sa labas. Nararamdaman ni Ian ang pagdududa ng jowa kung kaya't kalmado niyang sinagot ang mga tanong. Kausap ko sa cellphone ang kuya ko, si Rico. Nagrereklamo sa trabaho niya sa call center. Sinasabihan ko na umalis na siya dito at mag-abroad na. Matagal na naman siyang inaaya ng tito namin sa Dubai. Paliwanag ni Ian kay Maylin. Naiinis si Maylin sa sarili kung bakit siya nag-isip agad ng masama kay Ian. Naayos nila ang di pagkakaunawaan at muling bumalik sa pagtulog. Bandang 10:00 ay nagising na ang magjowa. Habang naghahanda ng mga gamit ay muling napansin ni Maylin ang pagiging aligaga ni Ian. Muli niya itong tinanong, "Han, okay ka lang ba?" Sa oras na tinanong ito ni Maylin ay biglang bumukas ang pintuan ng kanilang kwarto. Si Maylin na nakatalikod sa pintuan ay agad na niyakap ni Ian at sinabihan na huwag siyang lilingon. Dala ng gulat at pagkalito ay lumingon pa rin si Maylin. Isang malaking pagkakamali ito. Nanghina si Maylin. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at halos himatayin sa nakita. Isang mahabang nilalang ang nakasilip sa likod ng pintuan ng kanilang kwarto. Luwa ang mga mata nito at nakalawit ang dila. Bangibi ang mukha at nakabaluktot ang ulo na sumisilip mula sa likod ng pintuan habang ang mga kamay at daliri nitong mahahaba ay nakahawak sa mismong pintuan. Sumigaw ng sumigaw si Maylin habang nakayakap kay Ian na walang tigil na hinihiyawan ang nilalang na umalis na at wag na sumunod sa kanila. Makalipas ang tila napakatagal na mga segundo ay sumara ang pinto at nawala na din ang nilalang. Kalaunan ay kumalma na si Maylin at inamin ni Ian sa kanya na siya ay may kakayahang makakita ng mga kakaibang nilalang. Paliwanag ni Ian na hindi naman sila nananakit, ngunit minsan ay may kakulitan din, tulad ng kanilang nakita. Napagtanto din ni Maylin na ang kausap ni Ian noong madaling araw ay hindi ang kuya niya, kundi ang nasabing nilalang. Hindi naging hadlang para kay Maylin ang kakaibang kakayahan ni Ian, kaya tinanggap pa rin niya ito. Sila ay kasal na ngayon
at mga magulang na din. Sa awa ng Diyos ay hindi na muli nakita ni Maylin ang nilalang na ayaw umalis at sunod ng sunod. Bihira ako mag-graveyard shift doon sa dati kong pinagtatrabahuan. Pero ngayon na nasa bago na akong kumpanya, may mga shift talaga na panggabi ako. Una ko ito. Ayos lang naman sa akin. Kailangan ko nga lang sanayin ang sarili ko na matulog talaga sa hapon para may energy kapag papasok. Pagkapasok ay binati ko ang kasama ko. Dadalawa lang kami ngayon. Okay, mas tahimik. Pre, kape. Sabi sa akin ni Fred na siyang kasama ko sa shift na iyon. Kabababa ko pa lang ng bag ko sa cubicle. Oo ba? Sagot ko kay Fred. Dumiretso kaming dalawa sa pantry para magtimpla. Napaigtad pa kami pareho nang makita namin si Mang Celso. Ay, pasensya na kayo mga iho, sabi sa amin ng matandang janitor. Ngumiti ito kaya kitang-kita ang medyo kulang na nitong ngipin. Okay lang po, Mang Celso, tawa naman ni Fred. Nagsimula na kami magtimpla habang paubo-ubo na naglalakad palayo si Mang Celso, habang hawak ang garbage bag na kinolekta nito mula sa basurahan ng pantry. Sinundan ko pa ng tingin ang matanda bago ibalik ang tingin kay Fred. Pre, tagal na dito ni Mang Celso, no? Oo nga eh, sagot ni Fred habang hinahalo ang tinitimplang kape gamit ang kutsara. Parang bagong bukas pa lang itong kumpanya, nandito na siya. Mas naging workaholic nung namatay na ang asawa. Napatango ako. Baka para di siya maging lonely sa bahay? Or para maalala asawa niya kasi dito din daw nagtatrabaho noon. Clerk ata. Matapos ng tsismisan ay bumalik na kaming dalawa sa aming mga cubicle. Mabuti nang masimula ng trabaho. 2 oras pa lang nakakalipas nang maramdaman ko na papapikit na ako. Yung pakiramdam na parang foggy na yung paningin, ganun. Nasa kalagitnaan ako ng pag-edit sa Excel nang bigla na lang magpatay-sindi ang ilaw. Napalingon ako kay Fred na sabay din naman lumingon sa akin. Gawa ng magkatalikod kami sa cubicle. Nagloloko na naman kuryente, sabi ko. O baka may mumu. Tawa pa ni Fred. Di totoo mumu, sagot ko na lang. Tumingala pa ako para tingnan ang ilaw kung mamamatay ulit. Okay, mukhang ayos naman ang generator ng kumpanya. Tumuloy na kami ni Fred sa pagtrabaho nang tumunog bigla ang landline phone sa harap ko. Napataas pa kilay ko. Wala naman kasi tatawag sa amin ng ganitong oras. Kung meron man ay sa work phone dahil ang managerial positions lang naman ang tatawag sa landline.
Dahan-dahan ko itong sinagot. Hello? Napalingon pa ako kay Fred habang pinapakinggan ang nasa kabilang linya. Kaso walang sagot. Hello? Ulit ko. Nakatingin din si Fred, tila inaantay kung ano mangyayari at siguro nakikita ang litong expression sa mukha ko. Hanggang sa dial tone na lang narinig ko. Dahan-dahan ko binalik ang receiver, sabay tingin kay Fred. Wrong number siguro. Baka, sagot ni Fred. Napatingin ako dito kasi kita ko na parang tensyonado. Bumalik na lang din ako sa pagtatrabaho. Maya-maya ay nagpaalam si Fred na bibili ng makakain sa baba. Pero dire-diretso na kasi ako sa trabaho, kaya hinayaan ko na ito bumaba. Saka pauwi na din pala kami. Mabilis din talaga ang oras kapag madami ang trabaho. Kaunti na lang at maisisave ko na itong ginagawang report. Biglang tumunog ang telepono. Tumaas ang kilabot sa balikat ko. Hindi talaga masarap sa pakiramdam yung tahimik ang paligid, tapos bigla na lamang may malakas na tutunog. Hindi tumigil ang pagring. Pakiramdam ko, namamanhid na ang ulo ko sa kaba. Hello? Sagot ko ulit habang nanginginig pa ang boses. Kung kanina ay wala akong naririnig sa kabilang linya, ngayon iba. Tila may static. Tapos mabigat na paghinga. Hello? Ulit ko pa. Tapos isang boses na mahangin ang nagpalamig sa buong katawan ko ang nagsalita. Mahal, uwi na. Hala! Sigaw ko, sabay bagsak ng receiver. Napatayo ako sa kinauupuan at muntik na matapilok. Ramdam ko ang pawis habang mabilisang naglalakad. Muntik pa ako mabangga kay Fred. Huy! Pare! Huy! Kalma! Anong nangyayari? Tanong ni Fred. Pre, ayoko na mag-graveyard shift talaga. Sabi ko. May tumawag na naman. Yung boses, gago, ang creepy. Kalma, kalma, sabi ni Fred. Pagod lang yan. Pauwi na din naman tayo. Relax ka lang. Hindi na din naman ako nakaimik pa. Mas kalmado na ako dahil may kasama naman ako. Pero para akong timang na nakadikit lang kay Fred. Hanggang sa wakas, panahon na para umuwi. Pinagpapawisan pa din ako. Hindi ko kasi makalimutan yung tunog ng boses. Uuwi na tayo, pre. Pagpapakalma pa sa akin ni Fred. Naglalakad kami palayo nang madaanan namin si Mang Celso na nakangiti lang sa amin. Hindi ko na naibalik ngiti niya kasi wala pa din ako sa sarili. Nasa dulo na kami ng koridor at inaantay ang elevator. Nang marinig ko si Mang Celso na gumagalaw sa may cubicle namin banda. Curious akong napatingin. Nakatalikod rin kasi ito sa amin, kaya hindi din ito alam na pinapanood ko siya. Inangat nito ang receiver ng isang telepono. Saka ko narinig, "Mahal, uuwi na ako."
Pre, tara na! Biglang hila sa akin ni Fred papasok ng elevator. Inaantok lang ba ako o di ko na alam ang nangyayari? Pagkagising ko nung hapon, nalaman ko na lang na inatake pala sa puso si Mang Celso at pumanaw na din nung umaga na iyon. Alas 5 na ng umaga nang daanan si Marlon ng kanyang mga kaibigan na sina Dexter at Liam. Nang makita nila si Marlon, ay naghiyawan ng dalawa ng, "May crush na po yan!" at nagsipagtawanan. Sumimangot ang mukha ni Marlon at agad na hinabol ang mga kaibigan. Hindi na siya nakapagpaalam sa kanyang nanay at tatay. "Makinig sa teacher ah!" Pahabol na bili ng nanay. "Kaya naman pala nagsusuklay na ng buhok kanina," patawang sinabi ng tatay. Mga 40 minutes ang lalakarin nila Marlon papunta sa paaralan nila. Kaya madaming oras pa para magkwentuhan at magkantsawan. "Sabi na Marlon, si Bianca yung crush mo eh. Yung maganda sa grade 7. Malakas na kantsaw ni Dexter. "Hindi nga sabi eh. Wala akong crush sa school," paliwanag ni Marlon. "Di nga. Di bale, pareho na building natin kay Bianca next year pag-graduate." Dagdag na pang-asar pa ni Liam. Umiling na lang si Marlon at nanahimik. Totoo ang kanyang sinabi dahil wala sa kanilang paaralan ang crush niya. Nais naman niya ipakita o ipakilala ito kina Dexter at Liam para maniwala sa kanya. Ngunit lagi niya lamang ito nakikita pag mag-isa lang siya. Flashback lang ng konti. Unang nakita ni Marlon ang kanyang crush noong siya ay mag-isang nagdidilig sa bakuran. Bigla na lamang ito lumitaw sa di kalayuan at nakatingin kay Marlon. Nagulat si Marlon dahil bukod sa hindi niya ito kilala ay ang puti ng balat nito at namumutla. Ang batang babae ay may magandang ngiti, maputi at maputla at nakasuot ng bulaklaki na bestida. Unti-unti siyang naglakad palapit kay Marlon. Mula sa bulsa nito ay may kinuha siyang candy at inaabot ito kay Marlon. Napangiti pabalik si Marlon at masayang tinanggap ang candy. "Laro tayo," sabi ni Marlon sa batang babae. Tumango naman agad ito. Paalis na sana si Marlon at ang bago niyang kaibigan nang maalala ni Marlon na hindi pa pala siya tapos magdilig. "Ay, sandali lang pala. Yung gumamela ni nanay, nakalimutan ko diligan." Madaling diniligan ni Marlon ang puting gumamela na kabilin-bilina ng nanay niya sa kanya. Matapos magdilig ay agad nang umalis ang magkaibigan para maglaro. Doon nagsimula ang pagkakaroon ng crush ni Marlon. Ang hindi lang niya maintindihan ay
bakit hindi makapagsalita ang batang babae. Kaya hanggang ngayon ay hindi niya alam ang pangalan nito. Kaya nga naman ay niloloko siya nila Dexter at Liam. Nagawa-gawa lamang niya ang sinasabing crush. Sabado ng umaga ay magkakasama muli ang tatlong magkakaibigan. Naglaro ng habulan ang tatlo at nataya si Marlon. Sa pagtakbo nila sa kakahuyan ay nadapa si Marlon at tuluyan ang naiwan nila Dexter at Liam. Tumayo si Marlon sa kanyang pagkadapa at pinagpag ang mga tuhod na nadumihan ng lupa. Mamaya ay may kaluskos sa di kalayuan. Napatingin agad si Marlon. "Dexter! Liam! Saan na kayo?" Sigaw niya sa direksyon kung saan ang kaluskos. Ngunit ibang kaibigan ang lumabas mula sa likod ng mga puno. Si Crush pala. Ang batang babae ay ngumiti sa kanya. Naghayag na sumama si Marlon sa kanya. Siyempre, dahil crush, ay agad na sumunod dito si Marlon. Makalipas ang ilang minuto ay napansin ni Marlon na may katagalan na din silang naglalakad. Ngunit hindi niya ito matanong dahil hindi naman din ito sasagot. Kalaunan ay nagtanong na din si Marlon. "Teka, sandali, pagod na ako. Malayo pa ba?" Humahangos na tanong ni Marlon, ngunit alam niya na wala siyang makukuhang sagot. Nang tingnan ng batang babae, ay nakaturo ito sa isang daanan. Tila doon ang kanilang pupuntahan. Huminga na lamang ng malalim si Marlon at muling naglakad. "Ang bango naman, amoy sampagita," sabi ni Marlon habang palapit sa pupuntahan. Nang makita ang paligid, ay napanganga siya sa ganda nito. Tila paraiso ang lugar. Iba't iba at sari-sari ang mga bulaklak sa paligid. May talo na di kataasan sa bandang dulo at napakalinaw ng tubig sa ilog. Sa tabi naman ay may di kataasan na treehouse. Hindi nag-atubiling maglaro si Marlon. Siya ay naliligayahan sa kanyang mga nakikita. Naghabulan, nagtampisaw sa ilog at umakyat sa treehouse si Marlon at ang batang babae. Kalaunan ay napagod din sila at nagpahinga sa may mga bato sa may ilog. Kumuha ang batang babae ng candy mula sa bulsa at inabot to kay Marlon. Tinanggap naman ni Marlon ito at nagpasalamat. Kinikilig na sana si Marlon dahil ito din ang candy na binigay sa kanya nung una silang nagkakilala. Lingid sa kaalaman ng batang babae ay itinago ni Marlon ang candy sa ilalim ng kanyang unan. Napansin ni Marlon na sumesenya sa kanya ang batang babae na buksan ang candy at kainin. "Ay, hindi na, sa bahay na lang," sagot ni Marlon sa senyas. Balak niya din kasi itago ito kasama ng naunang candy. Ngunit pilit ng batang babae na kainin na niya ito. Tumanggi muli si Marlon. Nawala ang ngiti sa mukha ng batang babae. Ito ay tila sumama ang loob
at nagalit. Nagulat si Marlon sa reaksyon ng batang babae. Nagtataka siya bakit galit ito. Tumayo siya mula sa mga bato at magpapaliwanag sana. Ngunit siya ay nadulas. Buti na lamang ay paatras ang kanyang pagdulas at nahulog siya sa mga bulaklak. Nakita ni Marlon ang isang puting gumamela sa kanyang tabi. "Nanay," naisip niya. Pinilit niyang tumayo at pagtingin niya sa batang babae ay galit na galit pa rin ito. Nanlilisik ang mga mata at tila susugurin siya. Dito na natakot si Marlon. Sumigaw na lamang siya. "Uuwi na ako! Hinahanap na ako nila nanay!" Sabay takbo papalayo. Sa pagmamadali ay nabitawan niya ang candy na bigay ng batang babae. Ngunit hindi na niya ito pinansin at kumaripas na lamang ng takbo. Nakarinig siya ng malakas na ungol na tila galit na galit. Sa takot ay hindi na naisip ni Marlon lumingon kahit hindi siya sigurado sa daan pauwi. Hindi alam ni Marlon ang daan papauwi. Kaya kinakabahan siya lalo. Naririnig pa rin niya ang mga ungol na galit. Pakiramdam ni Marlon ay sinusundan siya ng kung anuman ang tumutunog na iyon. Ngunit nawala ang atensyon niya dito nang mapansin na tila may puting gumamela na hinahangin. Dinaanan siya nito at tila lumilipad o lumulutang. Naisip niyang sundan ito at ito naman ay patuloy na lumipad. Tila ginagabayan siya kung saan siya dapat dumaan. Sa kakasunod dito ay nakarating siya sa lugar kung saan siya nadapa habang hinahabol niya sina Dexter at Liam. "Dito ako nadapa kanina. Alam ko na to," sabi niya habang humahangos at nagpatuloy sa pagtakbo. Dito ay napansin niya na ang puting gumamela ay bumagsak na lamang sa lupa. Sa kagustuhan niyang makauwi na, hindi na niya pinansin ang puting gumamela. Nakarating sa bahay si Marlon. Nagulat siya sa nadatnan sa bahay. Umiiyak ang nanay niya sa sala at ang tatay naman niya ay nasa bakuran. Hawak ang cellphone at naghahanap ng signal. "Nay! Tay!" tawag ni Marlon sa mga magulang. Napatingin ang mga magulang niya sa kanya at nilapitan siya agad para yakapin. Nagtataka si Marlon kung bakit ganun na lamang ang reaksyon nila. Nagpaliwanag siya sa kanyang mga magulang at nakwento na sa kanila ang tungkol sa batang babae. Laking gulat ni Marlon sa sagot ng mga magulang dahil 3 araw na pala siyang nawawala. Kalaunan ay nagkita na din sila nila Dexter at Liam at sila ay ipinagbawal muna maglaro sa mga di pamilyar na lugar sa kakahuyan. Isa pa sa di maipaliwanag na pangyayari ay nang tiningnan ni Marlon ang candy
na itinago niya sa ilalim ng kanyang unan ay lupa na lamang ito at walang bakas ng candy. Mula noon ay hindi na rin nakita ni Marlon ang batang babae. Binalaan siya ng kaniyang mga magulang na mag-ingat lagi at huwag hihiwalay kina Dexter at Liam. Hindi pa masyado maintindihan ni Marlon ang tungkol sa mga engkanto. Ngunit nagpapasalamat siya na nagkataon na hindi talaga niya kinain ang mga candy na bigay ni Crush. Palaisipan pa rin sa kanya hanggang ngayon ang mga pangyayari. Ang batang babae, ang galit na ungol, ang naggabay sa kanya na lumilipad na gumamela, at ang candy na naging lupa na lamang. Kamusta mga katakot? Sana nagustuhan ninyo ang aming mga kwento. Kung di nakakaabala ay pakiclick na din ang like at subscribe button. Follow nyo na din kami sa Facebook at TikTok. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.